sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dina, tubong Polillo Islands. Pero namamasukan ako ngayon bilang kasambahay sa isang may kayang pamilya dito sa Quezon City. Marami na po akong napakinggang mga nakakatakot na kwento sa YouTube. Pero mas gusto ko yung sa Papa Dudut Stories at sa kaistorya. Samantala naisipan ko naman pong mag-share ng kwento sa inyo dahil na rin sa pag-uudyok ng ilang kong mga kaibigan na loyal listener mo. Simula pa yata nung nag-umpisa ka sa radyo at sa YouTube. Papa Dudut, ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari sa aming buhay ng asawa kong si Rino. Noong 2015 sa dati naming tinitirhan sa liblib na puok sa Polillo Islands. Isang misteryosong gabi. Umuwi ang asawa ko sa bahay habang galing siya sa pangingisda. Takot na takot at para bang nakakita ng kung ano sa paligid. Wala rin siyang dalang isda noon. Siyempre nagtaka ako. Tuwing gabi kasing nangingisda si Rino, mas marami ang isda kapag maliwanag ang buwan. Nang gabing yon ay bilog na bilog ang buwan kaya gano'n na lamang ang takot ni Rino nang siya ay umuwi. Ano nangyari sa'yo? Bakit takot na takot ka? Usisa ko. May nakita kong aswang. Hinabol niya ako. Buti na lang at nakapagtago ako. Sagot ni Rino sa akin. Kinabahan naman ako sa aking narinig. Kilala ko ang asawa ko. Matapang ito at ni minsan ay hindi ko siya nakitang natakot. Pero ngayong gabi wala mang siyang nakitang nagpakita ng ganong emosyon. Ibig sabihin baka nga totoo ang kanyang sinasabi. Natakot din ako noon kasi 5 buwan na akong buntis ng mga panahong yon. At alam naman natin na delikado ang buntis sa mga aswang. Tulungan mo na isara natin ang mga pinto at bintana. Tapos matulog ka na at ako na magbabantay sa buong bahay. Humanda talaga sa akin ang aswang na yan. Papatayin ko siya oras na pumasok siya sa bahay natin. Natataranta niyang sabi. At yun nga ang ginawa namin. Sinarado naming mabuti ang mga bintana at pinto ng aming bahay. Naglagay din kami ng mga asin at bawang sa bawat bintana namin. At sa tabi ng kama namin ay nagtabi kami ng mga kutsilyo habang si Rino ay tinabi niya sa kanya ang kanyang gulok. Pagkatapos noon ay natulog na ako at hindi ko alam kung nakatulog noon ang asawa ko. Basta pagising ko ay nakita ko na siyang nagluluto ng agahan namin. Hindi niya ako sinagot nung tinanong ko siya kung nakatulog ba siya. Nang matapos na siyang magluto ng agahan namin, tuyo, kamatis, sinangag at itlog ay nagkanaw din siya ng kape para sa aming dalawa. Habang kumakain kaming dalawa ay saka lamang siya nagkwento tungkol sa nangyari sa kanya ng gabi. 10:00 ng gabi ay inihanda daw niya ang kanyang pukot o lambat at nagsukbit siya ng sundang sa bewang kasamang malit na balde na paglalagyan ng isdang nahuli. Di rin niya nakalimutang iwanan ng lente o flashlight na di baterya na ilalagay sa ulo dahil madilim ang kanyang lalakaran. Pag maliwanag kasi ang buwan, madalang ka lang makahuli ng isda. Madalas mag-isa lamang si Rino na naglalakad patungo sa baybayin at swerte na lamang kung meron siyang makakasabay sa daanan. Hindi naman masyadong malayo ang dagat sa amin na
Sa tansya ko ay nasa 3 kilometro lamang ang iyong lalakarin. Kaso nga lang bago mo yon marating ay dadaan ka muna sa may malawak na ilog at dire-diretso ka na lamang at mararating mo na ang dagat. Mababaw lang naman ang ilog at dahil mahabang tagtuyo ng mga panahong yon ay natuyo ang ilog at bubungad na lang sa iyo ay isang napakalawak na batuhan. Sa gilid noon ay maraming mayayabong na iba't ibang punong kahoy at kawayanan. May mga mangilan-ngilan na bahay pero magkakalayo ang mga agwat. Ganon naman talaga kapag probinsya. Kwento ni Rino, normal ang lahat noong narating na niya ang dagat at sa nakikita niya, marami-rami na rin ang nagsisimulang pumalaot at naglalambat. Kaya sinimulan na rin niyang maghagis ng kanyang lambat. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang mapuno ang kanyang lagayan ng isda at magsimulang magpaalam sa mga mangingisda din. Di pa man nangangalahati si Rino sa paglalakad ay napansin niya na tila kada hakbang niya ay sumusunod ang mga maliliit na bato. Pinakiramdaman na niya noon ang paligid at wala namang napapansin kaya nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nung nangangalahati na si Rino sa kanyang paglalakad malapit sa kawayanan, saglit daw na nagiba ang ihip ng hangin. Malamig ang hangin pero tagaktak ang kanyang mga pawis. Nananayo na rin ang kanyang mga balahibo. Sa panandaliang paghinto ko ay dito ko na narinig ang mga batong tila papalapit sa akin. Daliang kong inilawan ito at ang laki ang mata niya nang tila ba may kung ano sa ilalim ng lupa na papalapit sa kanya. Dali-dali niyang kinuha ang nakasukbit na sundang. Kahit kinikilabutan man ay itinusok niya ito sa ilalim ng lupa. Ito ang turo na naaalala ni Rino sa mga matatanda para daw pantaboy sa mga elemento. Busaw o anumang uri ng laman lupa ang nagdudulot nito. Nawala naman ito dahil sa ginawa ng asawa ko pero hindi pa rin humuhupa ang kilabot na nararamdaman niya dahil sa nakakabinging katahimikan ang namamayani. Pakiramdam niya sa mga sandaling yon ay ang bagal ng takbo ng oras. At ang bagal din ng bawat takbang niya kahit pakiramdam niya na halos lahat ng puwersa niya sa paglalakad at takbo ay ginawa na niya sabay matiyag sa paligid. Kahit may kaba ay pinili ni Rino na maging matapang at magpatuloy sa paglalakad dahil gusto niyang makauwi ng ligtas. Pero papadudot, ayon pa sa kwento ng asawa ko sa akin ay bigla siyang kinilabutan dahil nang pagtingala niya ay sakto naman na nailawan niya ang isang ulo na nakalutang papalapit sa kanya. Napamura siya ng wala sa oras dahil hindi lang basta ulo ang nakalutang. May kasama pa itong lamang loob at mahabang bituka. Yung buhok niya ay mahahaba, nangingintab pero matutulis. Unang beses makakita ni Rino ng ganitong uri ng nilalang. Samantala nang marinig ko yon, bigla akong may naalala noong kabataan ko. Bagamat tubong Polillo Islands ako. Nagkaroon kasi ako ng pagkakataong manirahan sa Basilan kung saan ay pinanganak at lumaki ang aking ina. Halos 1 buwan din kaming nagstay noon sa Basilan dahil na rin sa pakiusap noon ng lola ko na mahina na at malapit nang mamatay. May kumakalat noon na kwentong bayan tungkol sa gumagala raw na ulo ng babae na lumulutang at nakabitin sa ulo ang mga lamang loob at bitukan nito. Hindi ito manananggal kasi ulo lang daw talagang lumulutang at kung hindi ako nagkakamali ang tawag nila ay pinanggalan. Mabalik tayo sa kwento ni Rino sa akin. Ayon sa kwento, sinubukan niyang tumakbo pero parang ang bigat daw ng mga paa niya. Pinipilit niyang bilisan ang pagtakbo pero napapansin niyang parang hindi siya umaalis sa kinakatayuan niya at parang pabalik-balik lamang siya. Tapos nakita niyang papalapit na sa kanya ang ulo. Kaya ang ginawa niya ay dumapa siya ng patihaya
at sabay wasiwas ng kanyang dalang sundang. Kada sinusubukan ng pinanggalan ang ilapit kay Rino ang bitukan nito, ay winawasiwas naman ang asawa ko ang sundang. Dahilan para hindi ito makalapit sa kanya. Yun daw ang kahinaan ng halimaw na ulo. Ang madali ang nakalaylay nitong bituka at laman loob. Ayaw nitong masayad ang bituka sa batuhan. Kaya nananaig ang tapang ni Rino ng gabing yon. Mas lalo pa niyang iwinasiwas ang hawak niyang sundang kahit nakakangalay na para sa kanya. Pero bago daw ito umalis ay nagsalita daw ang lumulutang na ulo sa kanya. Babalikan kita. Kukunin ko ang magiging anak mo. Tandaan mo yan, aniya. Sa awa naman ng Panginoon ay lumipad na ito papalayo pero hindi pa rin maalis noon ang takot ni Rino sa pagbabanta ng pinanggalan. Kinakabahan siya kasi nga buntis ako noon at sigurado si Rino nakilala ng halimaw na yon ang pamilya namin. Kaya nung gabing umuwi siya ay labis siyang natataranta at nagpapanik dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa akin. Samantala dahil sa banta ng pinanggalan sa aking pagbubuntis ay sinabi ko sa asawa ko kung paano ito malalabanan. Ayon sa nalaman ko noon sa mga kamag-anak ko sa Basilan at isa sa pangontra sa mga pinanggalan ay ang dahon ng mengkuang o pandan. Pwede ring pangontra ang mga halamang may matutulis na dahon. Tapos isabit yon sa bawat bintana at sa mismong pinto ng bahay lalo na kapag gabi. Tapos noon ay hindi rin dapat mawawala ang mga kutsilyo, sundang o itak dahil takot ang mga pinanggalan sa mga ganong klase ng sendata. At mukhang ginabayan at binabantayan naman kami ng Diyos kasi walang umataking pinanggalan o kahit aswang o manananggal sa bahay namin. Pero kahit napayapa ang aking pagbubuntis ay hindi pa rin kami nagpakampante ni Rino noon at naging alerto pa rin kami kada gabi. Samantala'y dumating ang ika-8 buwan ko ng pagbubuntis. Grabe ang laki at bilog ng tiyan ko noon. Lalo pag nakafit na kong damit, kitang-kitang hulma ng tiyan ko noon. Kaya hindi na ako masyadong gumagawa ng mga gawaing bahay tulad ng paglalaba at si Rino na ang halos gumagawa noon. Okay lang yon sa kanya kasi ang mahalaga lang naman sa kanya ay ang kaligtasan ko at ang magiging anak namin. Sa kabilang banda ay nakasanayan ko na ring maligo sa gabi saka lumabas-labas kahit nga mga alas 7 at alas 8 na ng gabi. Ewan ko ba pero gustong gusto ko talaga ang simoy ng hangin kapag gabi. Malamig at nakakawala ng stress. Pero isang gabi lumabas ako at may bibilhin sana sa sari-sari store. Pero malayo pa lang ay may nakita na akong babae na nakatingin sa akin. Tapos nakakatakot pa yung ngiti niya. Nung dadaan ako sa harapan niya kasi wala na akong choice ay biglang nagsalita ang babae na tingin ko ay nasa edad 40 pataas. Ang laki-laki naman ng tiyan mo, wika nito habang nakangisi na sa akin. Iba na yung ngisi niya, nakakakilabot na. Oo nga po, simpleng sagot ko sa babae sabay naglakad na ako ng mabilis. Nang makarating ako sa sari-sari store ay nagulat ako nang sumunod pala sa akin ang babae. Pero hindi ako nagpahalatang natatakot. At saka marami naman kasing tao ng mga oras na yon sa tapat ng tindahan kaya alam kong hindi ako mapapaano. Pero habang bumibili ako ay hindi talaga ako nilubayan ng tingin ng babaeng yon at hindi nawawala ang ngiti niya na para bang gusto niyang sabihin sa akin na, "Lagot ka sa akin mamaya, babalikan ko kayo ng baby mo." Buti na lamang at may 2 lalaki na tropa ng asawa ko ang aalis na doon sa tindahan. Kaya sumabay na ako sa kanila. Pero napansin kong sumusunod talaga sa amin yung babae. Binilungan ko yung 2 kasama kong lalaki at sinabi ko sa kanila na may babaeng kanina pang sunod ng sunod sa akin. Lumingon sa likod ng 2 lalaki at nakita nga nila ang babae na sumusunod sa amin. Tinanong ko pa ang 2 kong kasamang lalaki kung kilala nila yon pero sagot nila sa akin ay mukhang dayuhan lang ang babae. Mamayang kaunti ay napiko na ang 2 lalaki sa sumusunod na babae kaya nilapitan nila ito. "Bakit ka ba sunod ng sunod sa amin ha? Bakit?
Tinatarget mo ba si Dina? Aswang ka ba? Wika ng isang kasama kong lalaki. Aswang yata to pare, wika naman ng isa. May dala akong itak dito, panakot pa nito. Agad namang tumakbo ang babae palayo sa amin pero bago ito tuluyang mawala sa paningin namin ay nagbato ito ng isang masamang tingin sa akin. Pero napansin nyo ng isang lalaking kasama ko. Subukan mo pang bumalik dito, tatagayin ka namin. Sabi pa nito bago tuluyang nawala ang babae sa gitna ng dilim. Samantala hinatid naman ako ng dalawang lalaki sa bahay ko. Sinalubong naman ako ni Rino na nag-aalala sa akin. Mabilis namang nagpaalam sa asawa ko ang dalawang tropa niya dahil kanina pa raw silang hinihintay ng mga asawa nila. Pagpasok naman namin sa bahay, sinabi ko sa asawa ko ang naranasan ko. Sino, nakilala mo ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko kilala yung babae, sagot ko naman. Sa susunod huwag ka nang pumayag na binabati-bati ang baby natin at baka aswang yon o yung pinanggalan na naengkwentro ko dati. Tandaan mo, ilan na sa kapitbahay natin ang namatayan ng anak habang nagbubuntis. Paalala pa sa akin ni Rino. Kinagabihan ay hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Malikot ang baby ko at tulog na noon si Rino at naghihilik na ito. Nang biglang may naamoy ako na sobrang lansa at ang baho talaga. Ginising ko ang asawa ko. Mga ilang segundo lang ay may biglang bumagsak sa bubong na akala mo'y mabigat na bagay or malaking tao. Biglang nagising ang asawa ko dahil sa ingay at napatingin siya sa akin. Tinuro ko naman ang bubong sabay sabing may aswang yata sa labas. Diyan ka lang, huwag kang lalabas, aswang yan, ang sabi ni Rino sabay kuha ng itak niya. Nagsisigaw-sigaw siya doon sa baba habang nakasipat sa bubong. Ang sabi niya, subukan mo lang aswangin ang mag-ina ko, papatayin muna kita. Talagang binalikan mo pa ang asawa ko ha. Pag-akyat niya sa bubong ay wala siyang nakita pero sa hindi kalayuan, nakita niya yung dati niyang naengkwentrong halimaw ang pinanggalan. Ang lumulutang na ulo na may nakalaylay na lamang loob at bituka sa ulo. Pero hindi na ito nakaharap sa bahay namin at mukhang papunta ito sa palayan, palayo sa amin. Kaya dali-dali na lamang buwaba ang asawa ko at pumasok sa bahay. Ano Rino, may nakita ka ba? Tanong ko. Oo, nagbalik siya. Wika ni Rino sa akin. Sinong nagbalik? Tumingin sa akin ang asawa ko bago niya sinagot ang tanong ko. Yung ulong lumulutang. Kutob ko Dina, yung babaeng sumunod sa inyo ni Jojo at Berto ay ang pinanggalan. Ngayon, binalikan kanya para kunin siguro ang anak natin. Ang wika pa ni Rino. Ganun ba? Tangi ko na sabi habang kinakabahan. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para may pagtanggol ka sa halimaw na yon. Yan ang pangako sa akin ng asawa ko. Samantala ilang gabi ang lumipas at naging payapa ulit ang gabi. Walang pinanggalan sa paligid. Akala ko noon ay hindi na talaga ako guguluhin pa ng halimaw na yon kasi dumating ang gabi ng linggo. Napilitan akong lumabas kasi nagugutom ako. Hindi pa umuwi ang asawa ko noon dahil nangingisda pa siya sa laot kasama ng mga kaibigan niyang sina Jojo at Berto. Habang papunta sa tindahan, pakanta-kanta pa ako sa aking isipan para pawala ng takot. At para hindi ko na rin mapansin na masyadong madilim ang paligid para malibang ako. Pero may nakita akong babae na nakatayo at nakatalikod sa puno ng akasya. Mahaba ang kanyang buhok. Ilang saglit lang at kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano himiwalay ang ulo niya sa leeg niya. At kasabay ng paghiwalay ng ulo niya, kasama nito ang lamang loob nito lalo na ang bituka. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Ito na siguro yung pinanggalan na nakita noon ni Rino. Halos hindi ako makagalaw at nangangatog yung tuhod ko sa sobrang takot. Hanggang sa nagpasya na akong tumakbo palayo sa nakita kong lumulutang na ulo. Pero napansin yata ako ng pinanggalan at alam niyang nasaksihan ko ang kanyang pagbabagong anyo. Kaya naman hinabol din niya ako. Nagsisigaw ako at humingi noon ng tulong sa bawat kapitbahay na madadaanan ko. Buti ay lumabas noon ang ilan sa mga kapitbahay ko at sinaklolohan ako. At nakita nga nila yung lumulutang na ulo na humahabol sa akin.
may mga kumuha ng itak at hinabol nila yon. Hindi ko alam kung nahabol ba nila at napatay ang pinanggalan. Basta ng gabing yon ay doon muna ako nagstay sa bahay ng kapitbahay namin at hinintay niya ang pag-uwi ng asawa ko galing sa laot bago niya ako pinayagan na lumabas. Alas 12 ng madaling araw umuwi si Rino at agad niya akong pinuntahan sa bahay ng kapitbahay namin. Doon ay ikinuwento ko sa kanya na nakaharap ko ang pinanggalan o ang ulong lumulutang. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, pero niyakap ako ng asawa ko at sabay kaming umuwi sa aming bahay. Samantala kinaumagahan nabalitaan namin ni Rino na may patay daw na manananggal sa gubat. Manananggal pa ang sabi nila kasi hindi nila alam ang tungkol sa pinanggalan. Natuloy din nila ang pagkakakilanlan ng napatay nilang halimaw. Amin na raw ang pangalan nito at Tubong Mindanao, partikular sa Tawi-Tawi. Pero 6 na taon na raw itong nakatira sa gubat dito sa Polillo Islands. Nang puntahan nila ang gubat, nakita nila ang isang bahay na pinaniniwala ang dito nakatira ang pinanggalang si Amina. Pagpasok nila ay sumalubong kaagad sa kanila ang masangsang na amoy ng mga patay na hayop. Pero sa kwarto ay nagulat sila dahil may malaking planggana daw sa loob na punong-puno ng suka. Marami din silang nakitang galong-galong sukang puti na hindi pa nabubuksan. Ang hindi alam ng marami, ang suka ang isa sa ginagamit ng pinanggalan sa pagbabagong anyo bago humiwalay ang ulo sa kanilang katawan. Kailangang magbabad muna sila sa plangganang punong-puno ng suka. Pero yung naengkwentro kong pinanggalan ay hindi nagbabad sa suka bago humiwalay ang ulo sa kanyang katawan. Kung ano man yon ay wala na akong pakialam, ang mahalaga ay patay na yung halimaw at wala nang manggugulo pa sa lugar namin. Sa kabilang banda ay dumating ang araw ng panganganak ko at ligtas ko namang nailuwal ang isang sanggol na babaeng pinangalanan kong Grace. Tuwang-tuwa kami ni Rino kasi eto ang unang anak namin. Naging maganda naman ang nangyari sa buhay namin ng mga sumunod na buwan at taon. Ako ang nag-alaga sa anak ko sa loob ng 5 taon. Pero nung nagsimula na itong mag-aral, lumaki ang gastos namin at kinailangan ko ng tulungan si Rino sa paghahanap buhay. Taong 2021 ay namasukan ako bilang kasambahay dito sa Quezon City at dito pa rin ako nagtatrabaho hanggang sa ngayon. Si Rino naman ay nag-aalaga sa anak namin. Pero kapag oras na ng pangingisda ay pinagkakatiwala ni Rino si Grace sa kapitbahay namin. Kada buwan ay umuwi naman ako sa Polillo at nag-i-stay ako doon ng 4 na araw bago bumalik dito sa Quezon City para magtrabaho ulit. Ganon man ang setup ng pamilya namin ngayon ay umaasa ako na balang araw ay makakaipon din ako ng pera at makakasama kong muli ang aking pamilya. Papa Dudut, ito ang totoong kwentong maibabahagi ko sa inyo. Mabasa nyo sana ito at mapiling itampok sa inyong channel. Abangan ko po ito muli. Maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dina. Maraming salamat, Dina, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakatakot ang naging karanasan mo habang ikaw ay nagbubuntis sa iyong panganay. Buti na lamang at nariyan ang asawa mong si Rino para ipagtanggol ka sa sinumang nilalang na gustong manakit sa iyo. Bago sa pandinig natin ang pinanggalan. Pero alam na natin na katulad din po ito ng ibang nilalang na walang maidudulot na kabutihan sa isang tao. Namumuhay sila sa takot ng mga taong nakakakita sa kanila. Para epektibong malabanan ng mga ganitong klase ng mga nilalang, kailangan mo maging matapang. At higit sa lahat ay maging matibay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Ang mga masasamang nilalang katulad ng pinanggalan ay walang match sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ikaw, Dina, magpasalamat ka hindi lang sa asawa mo kundi pati na rin sa Diyos dahil hindi kanya hinayaang mapahamak sa kamay ng isang kampo ng kadiliman. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. At maaliw din sa mga personal vlogs ni Papa Dudut sa Papa Dudut Family Vlogs. Ang link po niyan ay nasa homepage mismo ng channel na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.